After 4 years, makakauwi na din ako sa aking mahal na pamilya sa bansang aking sinulangan, ang Pilipinas. Alam natin lahat kung ano ang pumigil sa ating pag-uwi, pagbakasyon o pag-travel, walang iba kundi ang COVID-19 na nagpahirap at nagpabago sa takbo ng ating buhay sa loob ng halos 2 taon. I was planning to go for a holiday last 2020 dahil nga sa pandemic ay naudot ito. Kaya nung lumuwag na ang restrictions, nag-open na ang mga border at free na mag-travel uli, I informed my family para kami ay mag-reunion. After namin magkasundo, kanya-kanya na kami nag-ayos ng aming mga schedule, ng aming flights at ng itinerary. Excited na kaming magkakapatid na magkita-kita uli after 4 years. Ang huling pagsasama-sama kasi namin ay year 2018 pa, nung nawala ang aming mahal na nanay. Youngsters, ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang naging experience ko nung ako ay nag-travel from Perth going back to the Philippines for a holiday. Dumating ako sa Perth International Airport 4 hours before my flight. After ko mag-check-in ay binigyan na ako ng boarding pass pero walang seat number. The attendant told me to go to the Qantas office kasi daw, chance passenger ako. I was a little bit upset. I booked my ticket through booking.com and I booked it 6 months ago. Tapos ganun lang. So I went to Qantas office. I told them what the lady told me in the check-in counter. Sabi ni isang attendant sa Qantas office, kasi daw nakasale ang ticket ko. I have no idea na pag nagpabook ka pala sa third-party online website ng ticket ay ibig sabihin nakasale yun? Ganun ba yun? Please comment below please. Buti na lang ang isang attendant na nakarinig sa usapan namin. She's nice and she's assisted me and she issued me another boarding pass with the seat number. On time ang aming flight to Singapore. You'll find one under your seat, next to it, or in the legroom. Remove your life jacket from the pouch by pulling the tag. Put it over your head, pass the strap around your waist, clip at the front. Ang daming pasahero. Pag buwan talaga ng December, ang daming gustong mag-holiday. Nagustuhan ko ang pwesto ko kasi malapit sa toilet at ang seatmate ko ay isang Pilipina. Siya si Eugene at hindi na kami naghiwalay sa buong flight namin. Pareho din kasi ang flight namin papuntang Pinas. Nasa gitna kami nakaupo kaya wala akong famous shot over the window ng take-off at ng above the clouds. May pa-iPad si Qantas. You can watch movies and you have plenty to choose from. May unan, may kumot, may tubig at may snacks. After snacks, nag-serve pa sila ng lunch 11:25 AM kasi ang flight ko. Akala ko wala akong food. Coffee please. Coffee with milk? Yes please. And less sugar. Thank you. Since connecting flight ako, may layover ako sa Singapore na 13 hours and 13 minutes. Dami ako. Kuya, halika na. Hinintay ka namin. Daming Pilipino pala na ano? Halika na. Oo, for sure. Saan kami? Sa Kunya na kami. Ay! Medyo na ako. Sa pila, may nakalala din kaming 2 Pinoy na galing din sa Perth. Magkapareho din kami ng flight papuntang Pilipinas. Sa tagal namin sa pila, sa immigration dahil sa dami ng pasahero, nadatnan namin ang aming luggage na wala na sa conveyor. Ito na nga, naghintay na yung luggage natin. Oh, nakakatuwa naman. Thank you! Wala na tayo. So ito, level 2 tayo. Ang gagawin natin. Ay, kuha tayo ng ganun, oh. Kuya, pahila din ako isa. Kuya, ako nakuha ng akin, ha? Ay, grabe. Saan, kuya? Baka bubukas ka nga po. Magpupuyat muna tayo. Pagod na lolo niya. Yung vloggeries niyo, pagod na. Vlog pa! Pagkakuha namin ng aming luggage, dumiretso na muna kami sa departure area ng Jetstar para mag-inquire kung anong oras kami pwedeng mag-check-in. Ang sabi ng aming napagtanungan ay around 10 PM pa daw. Kaya naglakad-lakad muna kami sa airport. Sobrang humanga ako sa ganda ng Singapore Airport. Although ilang beses na rin akong dumaan or nag-layover dito sa airport. Pero ma-amaze ka pa rin. Ay, malamig dito. Wala
hindi pa kami pwedeng mag-check-in, naghanap muna kami kung saan kami pwedeng kumain. At si Ejin ay may imi-meet na friend na naka-base dito sa Singapore. Nakakapagod ang biyahe. 2 eroplano pa ang sasakyan ko bago ako makarating sa aming home sweet home. Mga around 10 p.m., nag-check-in na kami. After check-in, naghanap kami ng lugar kung saan kami pwedeng makapagpahinga habang naghihintay sa oras ng aming muling paglipad papunta sa Pilipinas. At exactly 6:50 ng umaga kinabukasan, nasa loob na kami ng eroplano. And after 3 hours and 40 minutes flight, Welcome to Manila. The local time is 7 minutes past 10 in the morning and the temperature is approximately 27. ay, naaamoy ko na ang hangin ng Pilipinas. Ang saya sa pakiramdam. Masaya at excited na makita ko ng aking mga mahal na pamilya. Hanggang dito na muna, Yamsters, ang aking vlog. Pakiabangan ang mga susunod na kwento ng aking bakasyon sa Pilipinas kong mahal. Ingat, Yamsters!